Ano po ba ang closing techniques nyo online and offline? Actually, marami to, no? Pero every time I teach skills, lagi kong sinasabi sa audience ko, Roy, wag lang yung tip ko ang susundin ninyo. In terms of skills, if you can learn from many people as much as possible, learn it from them. Ako, ang technique ko, offline, mapa-offline, isa lang. Show them the result pag nagko-close kayo. Kasi pag nagpakita ka ng result, whether pictures, tag, okay? Ang tawag kasi sa result, benefits. So, ang pinaka-effective for me, in my experience, in terms of closing, show them the benefits pag nag-decide sila na gawin ang AIM Global. Correct. Ganun din, tingnan mo, pag nag-closing kayo ng 7 heads, di ba ano pinapakita nyo? Benefits ng 7 heads versus single head. Ang tawag doon, benefit technique. Papakita nyo lagi yung benefit. Papakita nyo lagi yung benefit pag nag-AIM Global, ano dapat? Ibig sabihin, ano yung benefit nila pag nag-AIM Global sila? Ito yung pwede mangyari sa'yo. Use the ABC rule. Kasi Yes. yung ABC rule, nakakagamit ka ng benefit ng ibang tao Correct. sa para kumbinsihin sila. Tama. Yung videos na pinakita natin kanina, pwede nyo magamit yung pang-closing. Tama. Huwag kayong magko-closing ng, ng hindi kayo gumagamit ng benefits. Mhm. Laging benefit kasi ganito yan. Consider lagi na ikaw yung prospect. Pag magde-decide ka, ang gusto mong makita, ano ba para sa akin dyan pag ginawa ko yan? Mhm. So by showing them the benefit, by showing them the result, parang pinapakita mo sa kanya kung ano yung magiging possible future niya pag nag-join siya. Yun. Kaya at the end of the day, laging benefit technique ang ginagamit ko nung araw. Nakakatuwa nga kasi nung nagsisimula ako, ang lagi kong dala-dala, photocopy ng check-in ng upline ko. Line. Oo. Pag sumama kayo, ito po, ito magiging check-in nyo. Ito yung check-in na upline ko. Hindi ko sinasabi yung sarili ko, wala pa akong kita eh. Yes. Pag tinanong ako, ikaw, magkano ang kinikita mo? Malaki na rin po, pero malapit na. Di ba? Iniiba ko usapan, ito po yung upline ko. Kasi nung araw, puro ano lang eh. Flip chart, naalala mo yon, yung brochure lang na di ba kaliktad? May nakikita pa akong ganun ngayon eh. Yung folder. Folder. Yes, sir. Yan, dapat meron kayong ganun. So, pwedeng masabi mo, sir, yung pag-uusapan yung part niya. Oo. Hindi ako. Huwag ka magpo-focus sa'yo. Ah. That's very wrong. Off yun eh. Meron kasi, sir, ito na kinita ko, ganito na ako, ito na. Mas effective yung, Third party. ito yung mangyayari Sa'yo. sa'yo, ito yung future mo. Ito. Tignan mo to, dating bodigero lang, oh. Tignan mo to, dating dating embalsamador, oh. Yan, pwede mangyari sa'yo yan. So, Alam kasi, mo to, sir, nag-7 heads to. Ganun. Correct, ano? Kasi, ang tao gustong pag-uusapan yung sarili niya. Sarili niya. Hindi yung iba. Tama ba? So, pag-uusapan yung Yes. buhay niya. Lagi niyong i-enhance yung skills niyo ng pag-uusapan niyo, buhay Closing. niya. Closing. Tandaan nyo, pag-uusapan lagi siya. Anong magiging siya? Anong buhay niya after 3 years sa ginagawa to? So, puro siya. Hindi puro ako. Correct. Tama yun. Kasi sir, Diba? iba, ako Oo. eh. Tama Puro din. ako eh. Gamit ka ng result. Kaya yun, mag-isa. Oo. Laging ako. Remove the I. Di ba? So, Bato mo lagi sa kanya. yes. Ganyan ako mag-closing nun. Sir, tama po. Yung mga nag-online sa inyo, ang ginagamit, di ba mga pictures din? Puro ano? Pictures? Puro ito. iba. Puro iba? third party. Ayan. Sa ito, katulad ito, Sa gagamitin ACI, to. nagagamit Yeah. na ng ACI yun. Ito sir, yung video, gagamitin nila Yan, ito. itong video, in the future, magiging pang-closing technique Pang-closing ito. dito. Madami ano. Oo. Okay, number 2. Ano po ang tamang approach sa pag-prospect ng mga businessman at businesswoman? Again, when I teach skills, do not just hear it from me. Ako, ang sasabihin ko sa inyo, personal experience ko. Yes, sir. Okay. Pag ako nagpo-prospect ng mga businessman, business people, ganito, let's say sa school, nagkataon sa school, ang mga karamihang classmates ng anak ko, ng children ko, kids. I have 2 kids, 2 girls. Karamihan ng mga co-parent ko, mga negosyante. Kung hindi man mga negosyante, mga highly professional people like lawyer ng M&M dito sa Philippines, mga ganong katitindi. Vice President ng Banco de Oro, mga big time talaga. O paano ka magpo-prospect pag ganon? Yung isa, importer, exporter ng textiles, mga big time. Siyempre, pagka co-parent, di ba, magre-recruit ako, exchange calling cards, ano sinasabi ko? Well, I'm into wholesale and retail of food supplements. And I'm the exclusive distributor in the whole Asia
and Northern America. My supplier is Nature's Way and DSM of Europe. I have about 100 branches here in the Philippines. And my main office is AIC Burgundy Tower. Okay? Pag tinanong, anong ini-import mo? Ito, mga C24/7 supplements, good for ganito, ganyan. Do you have any other branches? Yes, I have branches in Dubai, Taiwan, Singapore, Hong Kong, etc. So pag kinausap ko, parang nire-represent ko na big time. Taas. I'm into export and import of natural food supplements. My manufacturer is Nature's Way. My business partner in Europe is DSM. I'm looking for distributors who would like to become a part of my business. Are you free on Saturday for a meeting? Grabe. Tapos pag in-explain ko, di ba networking yan? Yeah, a bit. Kunwari, abit-abit pa ako ng konti, networking naman talaga. Nakita nyo kung paano ko ipakita? Nakita nyo kung paano ko i-project yung business? Na pinapakita kong big time. Pa-import, import, export pa ako, retail, wholesale pa ako nalalaman networker lang naman. Kaya lang ayokong sabihin na networker para makasabay ako dun sa level nila. Because it's the same. Pag sinabi mong import, export, pag sinabi mong retail, wholesale ka ng supplement, totoo, hindi? Totoo. Nagsinungaling ba ako? Hindi. Hindi. Pag sinabi kong may 100 branches ako, nagsinungaling ako? Hindi. Hindi, kasi ikaw bilang distributor, di ba 100 ang branches mo? Correct. Di ba bilang distributor, 100 ang BCO mo? Kasi kahit sa ang BCO, Correct. pwede ka mag-network? Partners. Di ba totoong meron ka sa Dubai? Yes. Sa AIM Global Management lang ba yon o sa'yo din? Sa'yo. So pwede mong sabihin, may branch ako sa Dubai. Correct, Wag mong sasabihin may branch ang AIM Global. No, may branch ako. Kasi ang relationship mo So, sa amin... i-claim. Yeah. Claim it. Because ang relationship nyo sa management, sa company, Partners. partner tayo eh. Partners. Kaya pwede mong sabihin na may 100 branches ako. Correct. Ang office ko dyan sa AIC. Office mo naman talaga eh. Tama eh. Tama, mali. In fact, magpapatayo ako ng office ko ngayon dito sa Ortigas. Alright. Big time, small time. Big time. Nakukuha mo ngayon yung big time prospect mo. Tama. Then, sir, wag mong o-opera niya ng one head. Ay, hindi. Pag sinabi magkano investment, 56,000. Correct. Starting. Totoo yan. Tama eh. Totoo yan. Alam mo yung malalaking negosyante, operan mo ng 8,000 starting, di maniniwala sa'yo. Yun. Minimum sa mga yan, 100,000. Kaya yung 56, write ng check yun. Madali lang sa kanila yun. Pagtitripan ka lang, sige na yan. Totoo yan. Kaya nasa level ng understanding ninyo, ng awareness ninyo, ng consciousness nyo, paano aatake ng tama. And how did I was able to come up with that? Because based on my experience. Hindi naman yung technique lang na dumating, no. Because of so many years in networking, you learn how to innovate. Paano ka mag-i-invite? O di ganun mo sabihin. Tsaka direct to the point, pag Direct to the negosyo. point. Ako, sinasabi ko dati, I'm a distributor of pharma food supplements. My manufacturer is Nature's Way, based in the States. Saka wag kayong magpipresent na napakahaba pag businessman. Oo. Ilang minutes, sir? 15. 15 On top minutes. na yun. 15. So, huwag kayong Direct to the point. Huwag kayong magde-demo dyan, ha? Hindi. Okay. Hindi mo pwedeng tanungin, may pangarap ka ba? Tapos ka ron. Huwag mo ilalatag, ito po ang mga pangarap niyo sa buhay. Oo. Magkano? Huwag, ha? Hindi mo pwedeng Diretso, yabangan ng kotse yun. Dahil minsan, mas magaganda pa kotse nila. Huwag mong buangin sa kotse. Pero ang gusto-gusto ng negosyante, kikita siya, At magkano makakatulong. kikitain niya, gaano kabilis kitaan, bakit madali ang kitaan. Yun ang dapat tandaan niyo, yung bakit siya kikita, paano siya kikita, madali siyang kikita, mabilis siyang kikita. Yun ang gustong-gusto niya marinig. Dapat tas marinig niya yung milyon ang kikitain niya. Yung milyon. Computan nyo ng milyon ang kikitain niya. Yun ang gusto niya. Kasi ang negosyante, sanay yan sa malaking figure. Oo. Sanay yan sa milyon. Sanay Hindi sa yan yung kitaan. katulad ng kaibigan mo, pag sinabi 24,000, ha? Ang negosyante, pag 24,000, normal, okay. Totoo. Kasi yung mga yan, pwedeng kumita ng 100,000, 200,000 a day. Sanay sila dun sa figure na yon. Correct. So, lakihan nyo.
Kaya minsan, hindi nyo napapasali kasi ang computation nyo masyadong maliit. Lakihan nyo po. Normal sa kanila yung naririnig yung milyon ang kikitain, kikita ng milyon a day. It's normal. Okay po. So, lakihan nyo. Yun ang diskarte sa negosyante. Negosyante. Ayan. Ano po ba ang mas best way mag-start sa pag-network offline or offline? Best way. Ano ang best way mag-start sa pag-network? Offline or online? Parang tinatanong, Oo, tama. Anong mas best? ano mas best? Oo. Ako kasi traditional, syempre, ang sagot ko, ang maganda kasi sa offline, yung traditional networking, diyan ka matututo ng proper skills. Diyan, home party, diyan ako nagkaroon ng audience na lasing. Diyan ako nagkaroon ng audience na doktor, ang yabang ko mag-demo. Napapaputi ko yung betadine eh. Yabang ko, may doktor, bakit pumuti? Lunok ako eh, hindi ko masagot eh. Doon ka matututo eh. Doon ka matututong mamutla. Doon matututong umurong dila mo kasi yung kausap mo mas mayaman pa pala sa'yo. Niyayabangan mo, mas marunong pa. Yes. Yung ganun ba? So online ka, ang tawag dyan street smart, sa kalsada ka matututo eh. Correct. Sa online kasi okay lang, pero based on my survey, although I've never tried online pa ng ganun ka-rigid, paminsan-minsan lang kasi, minsan Roy, ang advantage kasi, with being in the industry for so many years already, and pagkilala ka na, nagpaparecruit na sa'yo yung ibang tao. Mhm. Hindi na yung tayo yung nagre-recruit, nagpaparecruit. May na. lumalapit na kumbaga. Sometimes I have prospects in Dubai, in Saudi. So, tinuturuan ko lang. Hindi ganun ka-rigid. Hindi katulad nung iba talaga nakatutok. Pero based on my survey, mas effective ka daw sa online pag nakaranas ka ng offline for a while. Yes. Yun Actually, ang, sir, actually, oo. lahat ng mga galing sa offline, ay sa online, kasi nag-offline muna sila. Yes, So, ang best oo. way pa rin, Offline pa rin. Yung traditional pa rin. Kasi, doon mo mako-conquer yung emotions mo. Doon ma-overcome yung fear mo. Doon lahat eh. Doon ka matututo ng mga proper skills. Doon ka mapapahiya. You'll get the taste of being rejected. Doon lahat. Kaya for me, the best way, bago kayo mag-online, have at least a slight experience of how to do it manually. Traditional yung offline. Saka yung mga nag-online, mag-offline kayo. Kasi makakatulong lalo yon sa pagbibusiness nyo sa online. Yeah. Tama. So, wag niyong kakalimutan yung offline. Yung mga katulad nito. Kaya lang yung iba kasi nabubulag. Since alam nila, mas madali sa online, sumasalang na kagad sa online. Learn the basics first. Lagi ko nga sinasabi, you have to be brilliant on the basics. Hindi ko sinabing good, You have to be brilliant on the basics. Pag sinabing brilliant, excellent. Magaling ka dapat talaga sa basic. Kasi mastery yan eh. Mastery. So you have to be brilliant on the basics. Paano ka magiging brilliant on the basics kung online ka kaagad? So sa offline, maranasan mo lahat sa offline. Doon ka matututo. Ito na, malapit na kami. Dalawa na lang to, sir. Sample script sa pag-invite. Sample Marami script yan eh. sa pag-invite. Luma na yung yung may business open ka ba sa extra income? Alam na kagad yun. Networking yan. Di ba? Luma na yun eh. Sample script sa pag-invite. Mahirapan tayo makarelate kasi sa bagong tanong to eh. Ako ka, sir, hanggang ngayon, may mga bago pa ako. Diretsuhan. Hindi, kasi pang lumang sagot yan. Luma na kasi tayo eh. Yung Oo, diretsuhin mo. Kasi pag marunong ka na mag-defend nung networking, nung aim, pwede mo nang diretsuhin. So, advanced na eh. No? Parang sasabihin mo, bro, nasa aim ako. Narinig mo na ba yung networking aim global? Whatever ang sagot niya, whether oo o hindi, kaya mong sagutin. Pag sinabi niyang, oo, alam ko na networking yan eh. Sasabihin ko sa kanya, bakit? Ano alam mo sa networking? Yan yung yung pyramid, di ba? Yung may ganyan, left, right, tapos ganyan. O tapos, yung ganun. Wala, yung meron kang upload tsaka download, di ba? Yan yun. So, I think, sir, pinaka-effective pa rin yung form. Form pa rin. Ifo-form mo pa rin siya. Yung family, Occupation, recreation, then message. So, ipapasok mo yung message pag na-form mo na yung tao. So, sino dito hindi nakakaalam ng form? So, lahat naman nakakaalam ng form, no? Hindi mo alam ang form? Tanong mo po sa upline mo. Hindi.
Yung upline. Ako, masasagutin ko doon ng ganito. Paano mag-invite ng kaibigan mo na alam na nasa networking ka na? Ha? Alam na nasa AIM Global ka. O paano nyo imbitahin yun? Yung alam na niya na nag-networking ka, alam niya na na-active ka, pero hindi mo ma-invite. O, sige, yan na lang. Alam mo paano ko imbitahin yung ganon? Ganito. Ando script ko. Kaibigan ko, ha? Alam na nasa AIM Global ako, networking ako, or whatever. Sabi ko sa kanya, bro, pagbigyan mo na ako, tignan mo lang yung marketing plan namin. Invite naman kita. Ayoko nga niyan, networking yan, AIM Global. Bro, wala akong time talaga. Tsaka alam mo naman ako, negative ako sa ganyan eh. Kunwari, ganun ang sagot niya. Sabihin ko sa kanya, sige na, pagbigyan mo lang ako. Pakita ko lang sa'yo. Kung ayaw mo, hindi na kita kukulitin. Sasabihin na naman niya, di, pero busy talaga ako, wala akong time. Eto, last na sasabihin. Di ba, Brad, magkaibigan naman tayo. Sabi niya, oo. Kung meron akong hihilingin sa'yo sa buong buhay nating pabor, sa pagkakaibigan natin, pagbigyan mo lang ako ngayon. Last na. Buong buhay na pabor to, bro. Pag nagustuhan mo, pag hindi mo nagustuhan, hindi na kita kukulitin. Pagbigyan mo lang ako ng isang beses. After this, hindi ka na makakarinig sa akin. Pagbigyan mo lang ako. Tanong, makakahindi, hindi. Ikaw man, sabihin man sa'yo yun eh. Sabihin sa'yo nag-i-invite na, pabor na tatanawin ko, utang na loob habang buhay. Pagbigyan mo lang ako. Pangalawang selling point doon, pag nakita mo, hindi na uli kita kukulitin. Bibigay ka, hindi. Sabihin mo sa sarili mo, sige na nga, parang hindi na ako kulitin nito. Kaya nakukuha ko yung mga kaibigan ko, kahit na alam nilang nagne-networking na ako. Dinadaan ko sa ganun. Yes. Maliwanag. Nanay ng downline nyo, o kaya tatay ng downline nyo, o kaya asawa, negative. Ano gagawin niya? Pa-home party ka sa bahay. Pag nag-home party sa bahay, di ba, invite. Ako, ginagawa ko to dati kasi meron downline ako nung araw, Roy. Babae, estudyante, ang sipag. Kaya lang problema ko sa kanya, every time na nagkikita kami, motivate mo naman ako. Nanay, tatay ko, napaka-negative. Pinahihinto na ako, hinto na ba ako upline? Siyempre, ikaw upline ka, ano gagawin mo? Ayaw mo mawala. Bomba ka. Buhay na naman siya. Grabe upline, grabe talaga. Tuloy ako. Tuloy ito upline. Patay ito upline. Ha? After 1 week, balik sa akin, bagsak na naman ang tuka. Upline. Pinalalayos na ako upline. Eh, ang sipag. Bomba na naman ako. Lagi na lang kaming ganon. Sabi ko sa kanya, sige nga, pa-home party ka nga sa inyo. Kunwari, mag-imbita ka ng mga kaibigan mo, kapitbahay, pero ang target ko talaga doon, yung nanay, tatay mo, ha? Sige, nandun sila sa Sabado. Sige, pa-home party yung bata. OPP ako. Mga nanay, tatay, dinadaan-daanan lang ako. Nakikinig. Pagkatapos, syempre, may konting pamerienda. Humarap naman yung nanay at tatay. Sabi sa akin ng tatay na, kasi, ito si Grisel, gabi na lang lagi umuwi. Hindi namin alam kung ano na ginagawa. Tapos pagka uwi, hindi pa matutulog kung ano nung bilog-bilog yung ginagawa sa... Di ako, pinakikinggan ko lang. Wag ko kayo mag-alala kasi kahit hudis oras ng gabi umuwi, ako na po, I assure you na, ako po ang kasama niya at mga leaders ko. Kesa ho tumambay yung bata, yung ganun ko kinausap. Alam mo kung anong closing remark ko? Alam niyo po, tita, tito, yung anak niyo po napakasipag. Gustong-gusto ko pong tulungan kasi nakita ko po sa kanya yung determination. Pero alam niyo po kung may unang-unang tutulong dyan, hindi po ako. Kung may unang tutulong dyan, kayo po. Kasi hindi ko siya kaano-ano eh. Tapos ganun mukha ko. Sa pulo, hindi. People, when you touch their heart, they change. Ganun din sa mag-asawa. Pag may asawa, negative, alam mo, kung may tutulong sa mister mo, hindi ako. Kung may unang tutulong dyan, ikaw. Kasi hindi ko siya kaano-ano, pero ikaw, asawa ka niya. Siguro may tutulong dyan, dapat ikaw. Alam mo, nagkakaroon sila ng realization. So, laging ganon. Laging ang closing nyo, alam nyo po, kung may tutulong dyan, hindi po dapat ako. Kayo po dapat. Kasi siya, hindi ko kaano-ano, pero kayo, kamag-anak nyo. Tapos yun. Script ko yan nung araw, and it never fails. It always works. Subukan nyo bukas. Anyway, siguro may additional pa ako dyan, sir. Third-party approach minsan.
third party, ang script. Sasabihin mo, bro, mayroon nag-offer sa akin business, samahan mo ako, mukhang maganda. Oh, pwede rin So, yun, isa no? yun. Oo. So, third party approach din yung CD, papapakita mo sa kanya, dahil hindi ikaw nag-present. Kasi ang laging titignan natin dito, sir, hindi siya marunong eh. Oo. Kaya kagamit siya ng technique or script, kasi hindi siya marunong eh. Yun, yung pwedeng panoorin mo siya ng CD, o kaya, sabi mo, sama mo ka sa office, may pinapakita sa aking business, kailangan ko ng kasama, pwede yun. Tapos si-apply na ang kasi ang Sabi. goal mo, mapakita ang business or ma-share ang business. So, third party effective pa rin. Parang pagbibenta nung shampoo na Shampoo. pampahaba. Oo Yung nga. siyempre, katulad ko, panot na, di ba? Napapanot na. Bibenta mo ng direct na shampoo ng pampasobrang Masasaktan ka. Oo, ma-offend ako. So, gagamit ka ng, Roy, may kilala ka bang medyo Panot? hindi naman, medyo naglalagas ng buho kasi may produkto ako effective eh. So baka gusto, yung friend mo, baka pwede sa kanya to. Sasabihin ko, pwede ako dyan. Oo nga, third party. So third party, siguro effective ito. Until now kasi, nagagamit ko pa rin sa third party. Hanggang ngayon. Okay, sir. Ayan. It always work yung mga ganyan. Katulad ko nung araw. Bro, may kilala ka bang gustong kumita ng 20,000? Additional part-time? Kasi yung friend ko, negosyante. Naghahanap siya, nagpapahire sa akin, baka may kilala daw ako. Correct. Naisip kita, di ba marami kang kilala? Oo. Bro, part-time, 20,000, may kilala ka. Sasabihin nun, pwede ba ako dyan? Ako na lang. Tinan ko, pag-isipan ko. Pagka sinabi niyang pwede ba siya, alam mo sabihin ko, busy ka Brad, wag, iba na lang. Yun. Ikaw naman kunwari yung pakipot. Ayaw. Kasi ang tao parang ganun, parang buhangin. Pag lalo mong ginawa ka, lalo natatapon. Correct. Kaya mo lang. Third party. Third party. Third party. The best approach is third party. So, wag didiretsuhin. Gagamit ka ng iba. Okay. Alright? Oo. Paano po ba mag-set ng personal goals? Paano po kayo nagsiset ng personal goals nyo? Ganda to, sir. Ako, ako kasi pag nag-goal, laging, may madali, may katamtaman, mas may mahirap. Then, ang mangyayari, pag nakuha ko na itong mas madali, dito na uli ako. Tapos, nagawa ko ng madali. Another goal naman sa may madali. Pag nakuha ko na rin itong katamtaman, may goal na uli akong katamtaman. At kung na-goal ko na itong mahirap, may goal akong mas mahirap. Para ako ngayon, ang goal ko talaga ngayon, yung Ironman. So after nito, dahil ito matigas to, pag nakuha ko itong Ironman, ang next goal ko, yung pagpa-flying. So lagi akong may goal. So 3 lagi ang goal ko. Madali, katamtaman, mahirap. So hanggang namamaster ko na yun, so, lahat nakukuha ko yun. Siguro sasagutin ko to on a perspective na hindi sa sitwasyon ko ngayon. Siguro I would say na, kasi syempre at this stage, iba na yung goal namin, syempre. Iba na yung personal goals ko. I would answer this on a perspective of a beginning networker, of someone who is beginning in the business. Paano ba mag-set ng personal goals? Of course, ang goal nyo pag nagsisimula kayo, kumita. Tama, mali? Now, as a beginner, huwag kayong magne-network nang wala kayong financial goal every month. Ano ibig sabihin huwag ka magne-network na wala kang financial goal every month? Kunwari, tinanong kita, halimbawa, distributor ka, Roy, bakit ka nagre-recruit this month? Bakit ka nag-OPP this month? Kung ang sagot mo sa akin, sabi ni upline mag-invite eh. Pag ang sagot mo sa akin, bakit ka nagre-recruit? Networking. Wala kang goal. Wala akong goal. Pag tinanong kita, bakit ka nagre-recruit? Sir, kasi this month, ang goal ko, maka 15,000 ako sa binary. Ang 15,000, 10 pairs yun. Kaya ako nagre-recruit sa left side and right side ko kasi ang goal ko this month, maka 10 pair ako, pera GC. Kaya ako nag-OPP na nag-OPP na nag-OPP. Correct. Kaya pag tinanong kita, bakit ka nagre-recruit, may sagot ka na goal, na financial. Yung pagre-recruit mo, yung mga ginagawa mo na activity, dapat nakarelate to sa goals mo. Correct. Huwag kang may activity na hindi mo alam, ba't mo ginagawa? Pag ang sagot mo, Sir, ba't nagre-recruit ako? Bakit? Para yumaman, sir. Ang layo nun. Layo. Sir, ba't ka nagre-recruit? Para magka-network, sir. Ang layo nun. Layo. Sa goal setting, ang tawag doon, that's too vague.
Masyadong malabo, masyadong malaki na malabo. Kailangan sa goal, hindi ka general. Ano ka dapat? Specific. Amount. Ganyan ako mag-set ng goal. Magkano ang amount ng gusto mo ngayon para trabahuhin mo siya? Kasi, tignan mo, kunwari ang goal mo, 15,000, that's 10 pairs. Pag nakaka-first week ka na, at meron ka ng 2 pairs, ilan na lang hahanapin mo sa remaining weeks? O di 8 pairs na lang, alam mo yung direction mo. Kunwari, nakaka-third week ka na, nakaka-5 ka pa lang, 10 ang goal mo na pares. Ilan pa hahanapin mo? 5. 1 week na lang ang remaining. Masahatawin mo ba? Yes, yes. Meaning, because of goal setting, yung effort at saka time mo, mas nababudget mo ng maayos. Yes. Ang Pilipino pa naman, pag malayo pa yung deadline, complacent. Correct. Pero pag malapit na, cramming naman siya. Ano ang ikaka-complacent mo at ano ang ikakram mo pag wala kang target na amount ng income? Correct. Kaya dapat may target ka kasi pag malapit ka na, malapit na yung end of the month, magka-cramming ka na eh. Maraming hindi nagka-cramming kasi wala kayong goal. Goal. On one end, may advantage ang pagka-cramming because it pushes you to really work until you meet your deadlines. Correct. Eh, paano kung wala kayong goal? Kaya ako, kung ang tanong dito, paano ako mag-set ng personal goal? Monthly, nung nagsisimula ako, may target amount of income ako nakukunin. Pag alam mo kasi yung target amount of income, madedefine mo na kung anong mga activity ang gagawin mo. Second, alam mo na ngayon yung mga activity na hindi productive sa monthly goal mo, hindi mo muna gagawin. Hindi ka muna manonood ng sine. Correct. Wala mo ng date. Date. Alam niyo yung date? Date, yung dinner date. Di ba? Wala mo ng mga date, wala mo ng mga sine-sine. Wala mo na lahat. You learn paano ka magkaroon ng discipline when you set your goals. Kasi pag mag-goal ka, natutulungan mo yung sarili mong magkaroon ng disiplina. So that's how I set my goals when I was starting. Tapos syempre, pag nag-set ka ng goal at na-beat mo yon, next time, mas malaki dapat. Do Correct. not set the same goal every month. Life become exciting pag palaki ng palaki yung goal mo. Yes. Third na tip ko, pag nakuha mo yung goal mo, you deserve to reward yourself every time you get your goals. Yes. Pag nakuha mo siya, alam mo, sa sa financial management, ang unang-unang ituturo, alam nyo kung ano? Make sure to reward yourself first before anything else. Before anyone. So when you get your goals, huwag ka magigilty na i-overindulge yung sarili mo. Magpaspa ka, yun ang goal mo eh. Kunwari, may nakuha kang goal. Pag nakuha ko yung goal na yan, bibili ako ng kulay puting G-Shock. Kasi gustong-gusto yung puti eh. May nauso ngayon bago, bibili ako ng yellow, red, blue na G-Shock. Magkakakulay. So, hindi masama yun because pag ni-reward mo yung sarili mo, ikaw naman na nagtrabaho nun eh. Kaya deserve mo yun. And it becomes exciting because pagka may reward ka pala lagi, next month, kukunin ko ulit yung goal ko para may regalo ako. Yes. And pag niriregaluhan mo yung sarili mo nang may nakuha kang goal, hindi ka magigilty. Walang guilt feeling kasi, alam mo, regalo mo sa sarili mo yun. Ganyan ako mag-set ng goal nung araw, nung nagsisimula ako. Yun lang, 3 points na yun. Number 1, may financial amount. Number 2, katulad ng sinabi ko, dapat may disiplina ka. Number 3, reward yourself every time you get your goals. Okay ba yun? Ganda. Anyway, we're done. Alright, tapos na tayo, sir. Oo. So, siguro, nag-enjoy po ba kayo? Yes! Natuto ba kayo? Yes! Gusto nyo bang maulit? Yes! Yeah? Sino kaya sunod na guest natin? Sino gusto nyo? Sino request nyo? Sir Jojan ulit. Binidyo na. Jergen kayo dyan. Ang dami-dami pang iba. Binidyo na eh. Oo. Anyway, sir, lang siguro. Last message na masasabi mo. Ako, ang closing remark ko, ladies and gentlemen, is, your opportunity, yung opportunity nandito na. Kailangan lang maging tamang tao ka na lang para maging successful ka. Maraming tao sa labas, ang problema nila, dalawa. Opportunity plus being the right person for that opportunity. Kaya may opportunity na tayo yung aim. So focus on developing yourself. Focus on being the right person.
Kasi pag right person ka na, kumpleto na yung equation. Sabi ko nga, what is luck? Di ba hindi totoo yung luck? Dinefine ng isang author ang luck. Luck is when opportunity meets preparation. So sa equation, luck is equals to opportunity plus preparation. You become lucky when you have the right opportunity and you are prepared. Tulad ng sabi ko, may opportunity na kayo. It's just a matter of being the right person. And how do you do that? Prepare yourselves. Given na yon, guys, magiging successful kayo dito. Given na yon. It's just a matter of time. Last na sasabihin ko, what is 1 year? What is 2 years? Kung 2 years from now, mayaman ka naman sa iyong global. Yes! Yun lang. Thank you. Thank you for having me. Roy, Palapakan natin, Sir Georgian Gonzales. maraming Guys, salamat sa inyo. Maraming salamat po sa time nyo. Maraming salamat sa effort nyo. Pinagbigay nyo kami at binigay nyo sa sarili nyo. So, pwede guys, palapakan natin yung mga organizer. Yes. Yung mga Thank you, ACI. ACI. Thank you. Then, thank you very much po. Meron pa kami, ano to? Wow, Sir, may giveaway. tatapon ka raw. Salo na lang po. Gracia. Ikaw na lang, sir. Okay, sabay tayo, sir, ha? Good. Wow!